Maayong buntag sa atong tanan. Ako si Generous Garibay Kono ug naa ako sa inyong atubangan para istoryahan nato kung asa ang gigikanan ug unsa ang panitikan, kultura ug tradisyon sa Davao Region. Sa Tagalog pa, magandang umaga sa inyong lahat. Ako ay narito ngayon upang iulat ang tungkol sa pinagmulan, panitikan, kultura at tradisyon ng Davao Region. Ang Davao Region ay isang rehiyon sa Pilipinas na mayaman hindi lamang sa likas na yaman kundi higit sa lahat sa kasaysayan, salaysay at pagkakakilanlan ng mga taong naninirahan dito. Ang Davao Region ay kilala rin bilang Region 11. Ito ay matatagpuan sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Binubuo ito ng mga lalawigan ng Davao del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro at Davao Oriental, pati na rin ang Davao City bilang sentrong lungsod. Ngunit mahalagang maunawaan na bago pa man ito naging rehiyong politikal at administratibo, ang Davao ay matagal nang tinatahanan ng iba't ibang katutubong pamayanan na may sariling wika, paniniwala at panitikan. Tinawag ang rehiyong ito na Davao batay sa mga salitang ginagamit ng mga katutubo noon na tumutukoy sa ilog, apoy at lupang tinitirahan. Ang pangalang Davao ay nagmula mismo sa wika ng mga katutubo. May iba't ibang paliwanag tungkol dito, ngunit karamihan ay nagsasabi ito ay hango sa mga salitang ginagamit ng mga lumad tulad ng Davo, Dawaw o Dabadaba na may kaugnayan sa ilog at apoy. Ipinapakita nito na ang pangalan ng rehiyon ay hindi likha ng mga dayuhan kundi produkto ng wika at pananaw ng mga unang naninirahan sa lugar. Sa ganitong paraan pa lamang makikita na ang pinagmulan ng Davao Region ay malalim na nakaugat sa panitikan at ural na tradisyon ng mga katutubo. Mula pa lamang sa pangalan makikita na ang Davao Region ay nakaugat sa panitikang bayan at kultura ng mga katutubo. Sa pagtalakay ng panitikan ng Davao Region, mahalagang linawin na ang panitikan dito ay hindi lamang binubuo ng mga akdang nakasulat. Sa halip, ito ay panitikang pasalita na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na henerasyon. Ang mga anyong ito ng panitikan ang nagsisilbing talaan ng kanilang pinagmulan at gabay sa kanilang pamumuhay. Ang mga katutubong lumad tulad ng Bagubo, Mandaya, Mansaka at Ata ay may mayamang panitikan na nagpapaliwanag kung paano nila nauunawaan ang mundo. Sa kanilang mga alamat, ang tao ay nililikha mula sa lupa at binibigyan ng tungkulin na pangalagaan ang kalikasan. Ang ganitong paniniwala ay nagpapakita na ang panitikan ay nagsisilbing batayan ng moralidad, asal ng komunidad. Kapag sinabing sagrado ang bundok o ilog, ito ay dahil may kwento at panitikang nagsasabi ito ay tahanan ng mga espiritu at ninuno. Sa mga ipiko at awit ng Mandaya at Bagubo, isinasalaysay ang buhay ng mga bayani na hindi lamang mandirigma kundi tagapagtanggol ng dangal ng kanilang pamayanan. Ang mga bayani sa panitikang ito ay handang magsakripisyo para sa kapayapaan, pagkakaisa at kapakanan ng nakakarami. Sa ganitong paraan, ang panitikan ay nagiging salamin ng pagpapahalaga ng mga tao sa Davao Region. Ang kultura at tradisyon ng Davao Region ay malinaw na nakaangkala sa kanilang panitikan. Ang mga ritual na isinasagawa bago magtanim, manghuli o maglakbay ay may kasamang awit at dasal na nagmula sa panitikang bayan.
Ipinapakita nito na ang bawat kilos ng tao ay may espiritual na kahulugan at koneksyon sa nakaraan. Makikita rin ang kultura ng Makikita rin ang kultura ng rehiyon sa kanilang tradisyonal na kasuotan. Ang makukulay na tela at masalimuot na borda ng mga kasuotan ng Bagubo at Mandaya ay hindi lamang palamuti, kundi simbolo ng kanilang kasaysayan at paniniwala. Ang bawat disenyo ay may kahulugan, may nagsasaad ng proteksyon, katayuan sa lipunan at koneksyon sa kalikasan. Kapag sinusuot ang mga kasuotang ito sa sayaw at ritual, para na ring isinasabuhay ang kanilang panitikan. Dumako naman tayo sa musika at sayaw sa Davao na may napakahalagang papel sa kultura at pamumuhay ng mga tao sa rehiyon. Ang musika at sayaw sa Davao ay hindi lamang para sa aliwan, kundi nagsisilbi rin itong daan sa pagpapanatili ng kasaysayan, paniniwala at pagkakaisa ng komunidad. Sa kultura ng Davao, ang tradisyonal na musika ay malalim ang ugat sa buhay ng mga katutubong mamamayan. Ang bawat tunog at himig ay may kahulugan at kadalasang ginagamit sa mga ritual, pagdidiriwang at mahahalagang okasyon. Isa sa mga kilalang instrumentong ginagamit ay ang kodiape, isang instrumentong yari sa kahoy na may dalawang kwerdas. Ang kodiape ay karaniwang ginagamit sa pagkukuwento at seremonyal na pagtatanghal at ang tunog nito ay nagpapahayag ng damdamin, kasaysayan, karanasan ng komunidad. Bukod dito, mahalaga rin ang mga gong tulad ng gangsa at kalimutang sa tradisyonal na musika ng Davao. Ang mga gong na ito ay nagbibigay ng ritmo at pundasyon sa mga pagtatanghal. Ang bawat pagtunog ng gong ay sumisimbolo ng pagkakaisa dahil madalas itong tinutugtog ng sama-sama bilang isang grupo. Ipinapakita nito ang diwa ng bayanihan at kolektibong pagkilos ng mga tao sa komunidad. Mahalaga rin ang pag-awit sa kultura ng Davao. Ang mga katutubong awit ay karaniwang tumatalakay sa kalikasan, spiritual na paniniwala at pang-araw-araw na buhay. Ang mga awiting ito ay ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng oral na tradisyon. Sa ganitong paraan, nananatiling buhay ang kasaysayan at karunungan ng mga ninuno. Kasabay ng musika, ang sayaw, mahahalagang bahagi rin ng kultura ng Davao. Ang mga tradisyonal na sayaw ay kadalasang ginaganap tuwing pesta, ritual at mga seremonyang panlipunan. Ang bawat galaw ng sayaw ay may kahulugan at nagsasalaysay ng kwento. Maaaring tungkol ito sa anihan, pakikipag-ugnayan sa kalikasan o pagpapakita ng tapang at pagkakaisa ng tribo. Sa pamamagitan ng tunog, awit at galaw, na ipapahayag ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan, paniniwala at pagpapahalaga sa komunidad. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa kasulukuyan ay patuloy na pinapahalagahan at isinasabuhay ng mga Davaoenyo ang kanilang tradisyonal na musika at sayaw. Narito naman ang mga pagkaing sumisimbolo sa kultura ng Davao. Dahil ang pagkain ay mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan at pamumuhay ng mga tao sa rehiyon na ito. Isa sa pinakakilalang pagkain sa Davao ay ang inihaw na tuna o panganang tuna.
Kilala ang Davao, lalo na ang mga baybaying lugar, sa sariwa at di kalidad na tuna. Ang panganang tuna ay madalas iniihaw at may malambot at malakas na laman. Makatas na laman. Karaniwan itong sinasawsaw sa sawsawan na may toyo, suka at kalamansi. Ipinapakita ng pagkain ito ang yaman ng dagat ng Davao at kung paano umaasa ang mga tao sa pangingisda bilang kabuhayan at pagkain. Isa pang pagkain na hindi maaaring ihiwalay sa Davao ay ang durian, na tinatawag nilang hari ng mga prutas. Kilala ang durian sa matapang nitong amoy at malinamnam na lasa. Para sa mga taga Davao, ang durian ay hindi lamang prutas kundi bahagi ng kanilang kultura. Ipinagdiriwang ito tuwing Kadayawan Festival at kinakain ng sariwa o ginagawang candy, cake o ice cream at iba pang panghimagas. Ipinapakita ng durian kung gaano kayaman ang lupain ng Davao sa agrikultura at kung paano ipinagmamalaki ng mga tao ang kanilang lokal na produkto. Isa rin sa mga tanyag na pagkain sa Davao ay ang sate. Ang sate, ito ay isang sikat na street food. Ang sate ay binubuo ng karne, kadalasan ay baka o manok na nakatusok sa stick at sinasawsaw sa malapot at maanghang na sarsa. Ito ay kadalasang sinasabay sa kaning puto o rice cake. Ang pagkaing sate ay nagpapakita ng impluwensya ng kulturang Muslim sa Davao at karaniwang makikita sa umaga bilang almusal. Ipinapakita ng sate ang pagkakaiba-iba ng kultura sa rehiyon at ang maayos na pagsasama ng ibang paniniwala at tradisyon. Ang mga pagkain tulad ng inihaw na tuna, durian at sate ay hindi lamang simpleng pagkain. Ang mga ito ay salamin ng likas na yaman, kultura at kasaysayan at pagkakaisa ng mga tao sa Davao. Sa bawat kagat ng pagkain ito, mas nauunawaan natin ang pamumuhay at identidad ng mga taga-Davaoenyo. Ang mga pesta at pagdidiriwang sa Davao Region ay maituturing na buhay ng panitikan. Ang Kadayawan Festival at Pakal Festival ay isang pagdidiriwang nagpapasalamat para sa masaganang ani at pagkilala sa mga katutubong tribo. Sa bawat sayaw, kasuotan, isinasalaysay ang kasaysayan at kultura ng rehiyon. Ang pesta ay nagsisilbing paalala na ang panitikan at kultura ay patuloy na umiiral at isinasabuhay sa kasalukuyan. Ngayon, alamin natin ang dalawang pinakamahalagang pesta sa Davao, ang Kadayawan Festival at ang Pakal Festival, na parehong nagpapakita ng kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga taga-Davaoenyo. Ang Kadayawan Festival ay ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto at tumatagal ng halos isang linggo. Ang pestang ito ay paggalang at pagpapasalamat sa mga katutubong mamamayan ng Davao at masaganang ani ng rehiyon. Sa panahong ito, makikita natin ang makukulay na street dancing, parada ng mga karusang may bulaklak, art exhibits, at pagpapakita ng mga tradisyonal na sining at handicrafts. Sa pamamagitan ng mga gawain na ito, mas nauunawaan ng mga tao ang mayamang kultura at kasaysayan ng Davao. Binibigyang diin din ng Kadayawan ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan, pagpapanatili ng kultura at pagkakaisa ng komunidad. Sapagkat ipinapakita nito ang kultura at kalikasan ay
magkaugnay sa buhay ng mga taga-Davaoenyo. Samantala naman, ang Pakal Festival ay ginaganap tuwing Marso at nakatuon sa pagkain at agrikultura ng Davao. Ang pestang ito ay nagpapakita ng yaman ng mga lokal na produkto at tradisyonal na pagkain ng rehiyon. May mga paligsakan sa pagluluto, food fairs at pagtatanghal ng kultural na nagpapakita ng mga lutuing may impluwensyang katutubo. Sa pamamagitan ng Pakal Festival, mas napapahalagahan ang pagsasaka at ang papel ng mga magsasaka sa ekonomiya. Pinapakita rin ito ang kahalagahan ng responsableng pagsasaka at paggamit ng lokal na produkto. Mahalaga ring banggitin ang mga puok pasyalan sa rehiyon ng Davao sapagkat ang mga ito ay bahagi rin ng panitikang bayan. Ang Mount Apo ay itinuturing na sagradong bundok at sentro ng maraming alamat. Ang mga baybayin ng Davao Oriental ay may mga kwentong bayan tungkol sa dagat at mga nilalang dito. Ang bawat lugar ay may sariling salaysay na nagbibigay kahulugan sa pagkakakilanlan ng mga tao. At ang ginagamit naman na lingwahe dito sa Davao Region ay ang Cebuano. Ang Cebuano ito ay ginagamit nila sa pang-araw-araw nilang pakikipagkomunikasyon at ang Tagalog naman ay ginagamit ito sa mga paaralan at ang English naman ay ginagamit ng taga Davao sa pagtuturo o medium gaya ng Tagalog na. Sa kabuuan, ang Davao Region ay isang rehiyon na ang panitikan, kultura at tradisyon ay magkakaugnay-ugnay at hindi maaaring paghiwalayin. Ang kanilang mga kwento ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang pamumuhay. Ang kanilang kultura ang nagsisilbing ekspresyon ng mga kwentong ito at ang kanilang tradisyon ay nagsisilbing paraan upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. Sa pag-aaral ng Davao Region, hindi lamang tayo natututo ng impormasyon, kundi natututo tayong pahalagahan ang kahalagahan ng panitikan bilang salamin ng buhay ng tao. Maraming salamat sa inyong pakikinig muli. Ako si Binibining Generous Garibay Coino at masaya akong naibahagi patungkol sa mga kultura at tradisyon ng Davao Region. Thank you.